Itinuring kong pamilya si Mon at ang kanyang ina. Ngunit nauwi ang lahat sa gulo nang pag-interesa nila ang mamahaling sasakyang regalo sa akin ni Papa. Matapos kong sipain ang kanilang pagkatao palabas ng marangyang buhay na tinatamasa nila, mas pinili kong bumangon mula sa sarili kong lakas para itayo ang isang bumabagsak na kumpanya. Ngayong malaya na ako sa kanilang mga linta, sapat ba ang aking tapang para muling magtiwala sa bagong pag-ibig habang binubura ko ang bawat bakas ng dumi ng aking nakaraan? Ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon ng mga Gonzales sa Forbes Park ay tila nakikiamayon sa saya na nararamdaman ni Celestina. Dama niya ang init nito sa kanyang balat. Kasing init ng pagmamahal ng amang katabi niya ngayon sa isang bench na yari sa Nara, sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Maligayang kaarawan, aking prinsesa. Ang malambing na wika ni Don Ricardo Gonzales, sabay abot sa anak ng isang maliit at eleganteng kahon. Alam kong sa susunod na linggo pa, pero hindi na ako makapaghintay na ibigay ito sa'yo. Nakangiting binuksan ni Tina ang kahon. Bumungad sa kanya ang isang susi ng kotse. Hindi ordinaryong susi. Sa logo pa lamang na nakaukit dito, alam na niya kung gaano ito kamahal. Itay, hindi niyo naman po kailangang gawin to, sabi ni Tina. Bagamat hindi maitago ang kislap sa kanyang mga mata. Wala yan sa lahat ng kaligayahang ibinigay mo sa akin, anak. You deserve the best, sagot ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagmamalaki. Itinuro nito ang driveway ng kanilang mansyon at doon, nakaparada ang isang bagong-bagong itim na luxury sedan, kumikinang sa ilalim ng araw. Napasinghap si Tina. Pakiramdam niya ay isa siyang batang binigyan ng pinapangarap nitong laruan. Mahigpit niyang niyakap ang ama. Salamat po, Itay. Maraming salamat po. Habang pinagmamasdan nila ang regalo, ang pinto ng mansyon ay bumukas at lumabas ang asawa ni Tina na si Ramon o Mon. Para sa mga kaibigan, guwapo at matika sa suot nitong polo shirt at slacks, ngumiti ito nang makita ang mag-ama. Mukhang may maagang selebrasyon dito, bati ni Mon at hinalikan sa pisngi si Tina. Ang tingin niya ay agad na napunta sa kotseng nasa driveway. Wow, that's a beautiful machine, mahal. Regalo sa akin ni Itay. Masayang sagot ni Tina. Your father is the most generous man I know, sabi ni Mon, at tinapik sa balikat ang biyenan. Ngunit nang muling bumalik ang tingin niya sa sasakyan, nakita ni Tina ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya mawari kung paghanga ba o inggit. Mabilis din itong nawala at napalitan ng isang ngiti. Ngunit ang maliit na pagdududang yon ay naitanim na sa isip ni Tina. Siguradong magugustuhan din niya ni Mama. Ang tila wala sa loob na komento ni Mon. You know how she loves beautiful things. Naramdaman ni Tina ang unti-unting pagpanaw ng kanyang unang kagalakan. Pilit siyang ngumiti. Siyempre naman, ang pangalan pa lamang ni Doña Soledad Valderrama, ang kanyang biyenan, ay sapat na para magdala ng kakaibang kaba sa dibdib ni Tina. Mahal niya ang ina ng kanyang asawa, ngunit hindi niya maikakaila ang bigat na dala nito sa kanilang relasyon. Pumasok sila sa loob ng mansyon para magagahan. Ang usapan ay masaya, pinupuno ng mga plano para sa gaganaping birthday party ni Don Ricardo sa susunod na linggo. Subalit ang isip ni Tina ay hindi mapakali. Ang sinabi ni Mon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan at tila tinatawag ng tadhana. Tumunog ang telepono ni Tina nang makita niya ang pangalan sa screen na pabuntong hininga siya bago ito sagutin. Hello po, Mama. Tina Hija. Ang boses ni Doña Soledad sa kabilang linya ay matamis, ngunit may halong paglalambing na alam ni Tina ay may kasunod na hiling. Nabalitaan ko mula kay Mon ang magandang balita. Congratulations sa bago mong sasakyan. How wonderful. Salamat po, Mama. Alam mo yan mo, Hija, na imagine ko tuloy
Bagay na bagay sa akin ang coaching yan. Kapag pupunta ako sa mga social gatherings ko, tuloy-tuloy na sabi ni Soledad. Itong luma kong sasakyan, nakakahiya na. Noong isang araw nga sa country club, tiningnan lang ng mga amiga ko. Napahiya ako, anak. Para na rin akong nagbigay ng kahihiyan sa pangalanan ng mga Valderrama at Gonzales. Napapikit si Tina at marahang minasahe ang kanyang sentido. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang bawat salita ni Soledad ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Maganda pa rin naman po ang kotse ninyo. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Hay, sa bagay. Ano nga bang laban ko sa paboritong anak ni Don Ricardo? Ang may himig tampong sagot ng biyenan. Hayaan mo na. Magtitiis na lang ako. Sige na, ibababa ko na ito. Baka nakakaistorbo pa ako sa paghanga mo sa bago mong laruan. At ibinaba nga ni Soledad ang tawag. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala sa puso ni Tina. Kahit alam niyang wala siyang ginawang masama. Nang gabing iyon, habang naghahanda silang matulog, naramdaman ni Tina ang pagyakap ni Mon mula sa likuran. Hinalikan siya nito sa balikat. Huwag mo nang isipin si Mama. Mahal. Bulong nito. Alam mo naman yon, naglalambing lang. Hindi umimik si Tina. Pero, pagpapatuloy ni Mon, at dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tina, naisip ko lang, paano kung ipahiram muna natin sa kanya? Kahit para lang sa party ni Daddy sa Sabado. Para naman maipakita niya sa mga kaibigan niya. Para sa imahe ng pamilya. Humarap si Tina sa asawa. Nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Ito ang kahinaan niya. Ang pagmamahal niya kay Mon. Ang pagnanais niyang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Mon, regalo yun sa akin ni Itay. Mahinahon niyang sabi. Hindi pa nga ako ang unang nakakagamit. Hinawakan ni Mon ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay malambot. Hindi sanay sa mabibigat na gawain. Sanay na laging may nag-aabot. I know. Saglit lang naman, mahal. After the party, isasauli rin niya kaagad. Promise. Sabi ni Mon, ginagamit ang boses na alam niyang hindi matatanggihan ni Tina. Ngumiti ito, ang nangiting unang nagpatibok sa kanyang puso. Total, para sa atin din naman yan, di ba? Nakatitig lang si Tina sa asawa, ang isip ay nagtatalo. Ang isang simpleng hindi ay sapat na. Ngunit bakit napakabigat nitong bigkasin? Sa likod ng mga ngiti at matatamis na salita ni Mon, may aninong gumagapang, isang anino ng pag-aalinlangan na nagsasabing ang regalong ito ay hindi lang isang sasakyan. Isa itong pagsubok at pakiramdam niya, malapit na siyang bumagsak. Nakahiga si Ramon sa tabi ng mahimbing na natutulog na si Celestina. Ang bawat paghinga nito ay tila isang paalala ng kapayapaan na hindi niya maramdaman. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa sa dilim. Ang ganda nitong payapa. Walang kamalay-malay sa unos na namumuo sa loob niya. Ang mga salitang binitawan niya kanina. Total, para sa atin din naman yan, di ba? Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan na binalot sa manipis na tela ng pagmamahal. Hindi ito para sa kanila. Hindi rin ito para sa imahe ng pamilya. Ito ay para sa isang sikretong unti-unting sumasakal sa kanya. Isang sikretong may pangalan ng kanyang ina. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang nangyari noong nakaraang linggo. Ang eksena ay malinaw na tila kahapon lang nangyari. Nasa Marangyang condo unit si Doña Soledad, ngunit ang karangyaan ay nababalot ng tensyon. Ang kanyang ina, nakaraniwang puno ng pagmamataas at postura, ay nakaupo sa isang silyang balot sa velvet. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mamahalin nitong makeup ay kumalat na. Nag-iiwan ng itim na guhit sa ilalim ng mga mata. Sinubukan ko lang namang palaguin ang pera, Mon. Humihikbing sabi ni Soledad. Ang boses ay nanginginig.
Sinabi ng kaibigan ko. Sigurado raw ang investment. Malaki ang babalik. Paano ko malalaman na maloloko pala ako? Magkano ang nawala, ma? Tanong ni Mon. Pilit pinapakalma ang sarili. Pamilyar na siya sa mga dramang ganito ng ina. Hindi lang yun ang problema, anak, sabi ni Soledad, at lalo itong napahagulhol. Para makapag-invest, nanghiram ako. Hindi sa bangko, sa isang tao. Napatiimbagang si Mon. Kanino, ma? Sabihin niyo. Kay Boss Anton. Halos pabulong na sagot nito. Nanlamig ang buong katawan ni Mon. Ang pangalang iyon ay kilala sa ilalim ng mundo ng mayayaman. Isang loan shark na walang awa, na ang tubo ay parang lason na pumapatay sa sinumang mangutang. Bakit kayo gumawa ng ganoong bagay? Hindi na napigilan ni Mon ang pagtaas ng kanyang boses. Dahil kailangan ko. Dahil pagod na akong magmukhang kaawa-awa sa tabi ng mga Gonzales. Pagod na akong isipin ng lahat na ako'y isang hamak na byuda lang na nakaswerte sa anak. Sigaw ni Soledad. Ang sakit at galit sa kanyang boses ay tumagos sa puso ni Mon. At ngayon, pinagbabantaan na niya ako. Kailangan ko raw bayaran ng utang sa loob ng 1 linggo. Kung hindi na nito natapos ang sasabihin. Ang takot sa mga mata nito ay sapat ng sagot. Ang flashback ay pinutol ng isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang cellphone na nasa bedside table. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Tinitiyak na hindi magigising si Tina. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero. Alam na niya kung kanino galing. Boss Anton, 24 oras. Kailangan ko ng kolateral. Alam mo kung saan ako hahanapin. Huwag mo akong subukan, Valderrama. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. 24 na oras. Pakiramdam niya ay isang pader ang unti-unting gumuguho at maiipit siya sa ilalim nito. Ang yaman ng mga Gonzales, ang posisyon niya sa kumpanya, ang magandang buhay nila ni Tina. Lahat ng yon ay walang silbi ngayon. Hindi siya makahingi ng tulong kay Don Ricardo. Sasabog sa mukha niya ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan para sa isang tulad niya. Muli niyang sinulyapan si Tina. Sinubukan niya kanina. Sinubukan niyang daanin sa maayos na paraan. Ngunit ang mahinahong pagtanggi ni Tina, Mon, regalo yun sa akin ni Itay, ay parang isang sampal. Hindi nito naiintindihan. Para kay Tina, isa lang itong kotse. Para sa kanya, ito ang kanyang kaligtasan. Ito ang pambayad sa katahimikan ng kanyang ina. Tumayo siya mula sa kama. Ang bawat galaw ay maingat. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kalinawan ng isip. May kailangan siyang gawin. Pumunta siya sa walk-in closet kung saan nakasabit ang handbag ni Tina na ginamit nito kanina. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Nandoon ang pabango nito, ang wallet, ang lipstick, mga bagay na pambabae. Mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung gaano niya kamahal ang babaeng ito. At kung gaano kalaki ang kasalanang gagawin niya. At sa wakas, nakapa niya ito. Ang malamig, mabigat na metal ng susi. Tila may sariling bigat ang susi sa kanyang palad. Higit pa sa pisikal na bigat nito. Bigat ng kasalanan. Bigat ng desisyon. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad sa paligid nito. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang balat. Sandali siyang napapikit. Para kay mama. Para matapos na to. Iyon ang paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Isang dasal. Isang dahilan para bigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Isinara niya ang handbag ni Tina nang walang kaluskos at maingat na lumabas ng closet. Bago tuluyang lumabas ng silid, hindi niya napigilang lumingon sa kama. Naroon si Tina, ang kanyang asawa, ang babaeng nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa na mahimbing na natutulog, buo ang tiwala sa kanya. Isang kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, mahal. Ang pagbaba niya sa hagdanan
ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa dilim. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay kinakalkula. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi at sa isip niya, ang bawat tunog, ang pag-ikot ng doorknob, ang pag-click ng switch ng ilaw sa garahe ay parang isang sigaw na maaaring gumising sa buong kabahayan. Nang buksan niya ang pinto patungo sa garahe, bumungad sa kanya ang sasakyan. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw, ang itim na pintura nito ay tila mas matingkad, mas malalim. Isa itong halimaw na natutulog. Isang simbolo ng kapangyarihan at yaman na hindi kanya. Isang yamang hiram lang. Sumakay siya sa driver's seat. Ang amoy ng bagong katad ay sumalubong sa kanya. Amoy ng karangyaan. Isinuksok niya ang susi sa ignition. Huminga siya ng malalim bago ito pihitin. Ang ugong ng makina ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Para kay Mon, hindi lang yon tunog ng isang makina. Iyon ang tunog ng kanyang pagpili, ang hudyat ng kanyang pagtalikod sa lahat ng tama. Hindi na siya makakaatras pa. Pinindot niya ang button para buksan ang automatic gate. Habang dahan-dahang umaangat ito, tila isang kurtina ang nagbubukas para sa isang trahedyang malapit nang magsimula. Dahan-dahan niyang inatras ang sasakyan palabas ng driveway. Ang mga bintana ng kanilang silid sa itaas ay nanatiling madilim at tahimik. Hindi nagising si Tina. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Isang bahagi naman ang nasaktan dahil dito. Nang nasa kalsada na siya ng Forbes Park, ang mga ilaw mula sa mga poste ay dumadaan sa kanyang windshield. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang lalaking nakatingin pabalik ay may mga matang puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding determinasyon. Habang papalayo siya, papalayo sa mansyon, papalayo kay Tina, isang kakaibang halo ng pakiramdam ang bumalot sa kanya. Mayroong matinding pagkakasala. Isang bigat sa kanyang dibdib na halos hindi niya makayanan. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ding isang lihim at nakakabaliw na pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam niya ay mayroon siyang kontrol. Pakiramdam niya ay siya ang gumagawa ng paraan. Siya ang sumasagip. Hindi niya alam na ang daang tinatahak niya palayo sa kanyang asawa ay hindi patungo sa kaligtasan, kundi sa simula ng kanyang sariling pagkawasak. Ang hardin ng mansyon ng mga Gonzales ay nagmistulang isang paraiso sa lupa. Ang mga kumikislap na ilaw na isinabit sa mga puno ay parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Isang maliit na orkestra ang tumutugtog ng mga klasikong himig sa isang sulok. Ang tunog ng biolin ay sumasabay sa mahinang bulungan at halakhakan ng mga bisita. Mga pangalan na karaniwang makikita sa mga pahina ng society, magazines, lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Para kay Celestina, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay tila isang maskara. Sa likod nito ay ang lumalaking pagkabalisa na parang tinik sa kanyang lalamunan. Kanina pa dapat dumating si Mon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na baka na traffic lang ito o may tinapos na mahalagang tawag. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang tunay na dahilan ng kanyang kaba. Ang itim na luxury sedan ay wala sa garahe kaninang umaga at ang susi nito ay wala sa kanyang handbag. Tina, Hija, you look stunning, pero nasaan ang asawa mo? Tanong ng isang matandang amiga ng kanyang ina. Pilit nang ngumiti si Tina. Malapit na po yon, tita. May inasikaso lang po saglit. Isang kasinungalingan na magaan sa dila, ngunit mabigat sa kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakaling lumilinga-linga. Palaging napapadpad sa malaking bakal na gate ng kanilang mansyon, nag-aabang, ninenerbiyos. Ang bawat pagpasok ng magagarang sasakyan ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso, na agad ding napapalitan ng pagkadismaya. Hanggang sa isang sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng entrance.
Isang sasakyang napakapamilyar sa kanya, ang itim na luxury sedan, ang kanyang regalo, ang kanyang bangungot. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang musika ay parang biglang humina. Lahat ng mga mata ay napako sa bagong dating na sasakyan. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula doon ay lumabas si Doña Soledad Valderrama. Nakasuot ito ng isang mamahaling evening gown. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mga alahas ay kumikinang sa ilaw. Ngumiti siya sa mga nakatingin na parang isang reyna na dumating sa kanyang sariling koronasyon. Dahan-dahan itong lumakad. Tinitiyak na makukuha niya ang atensyon ng lahat, na maipapakita niya ang sasakyang naghatid sa kanya. Kasunod niyang bumaba mula sa driver's seat si Mon. Namumutla ito sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, ngunit pilit na ngumingiti. Pilit na ipinapakita ang isang kumpiyansang halatang-halata namang wala roon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Tina mula sa malayo. Sa isang saglit na yon, nakita ni Tina ang lahat sa mga mata ng asawa. Ang pagkakasala, ang takot, ang pagsusumamo. Naramdaman ni Tina na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kahihiyan ay parang isang alon na rumagasa at nilunod siya. Dito pa talaga. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ama, nagsimulang maglakad ang mag-ina palapit sa kanya. Tinatanggap ang mga pagbati na tila walang anumang mali. Ngunit bago pa man sila makarating, isang boses ang bumasag sa lahat. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan at hindi maitatagong galit. Ramon, si Don Ricardo. Nakatayo ito hindi kalayuan. Hawak ang isang kopita ng alak. Ang mga mata ay matalim na parang punyal na nakatutok sa kanyang manugang. Natigilan si Mon. Di daddy. Magandang kotse, sabi ni Don Ricardo. Hindi inaalis ang tingin kay Mon. Dahan-dahan itong lumapit. Ang alam ko, regalo ko yan sa anak ko. Anong ginagawa niyan sa'yo? Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas. Si Doña Soledad ay sumingit. Pilit na pinapagaan ang sitwasyon. Ricardo, nag-aalala lang itong si Mon. Pinahiram niya lang sa akin para hindi ako mapahiya sa party mo. Isusoli din naman na kaagad. Ngunit ang mga mata ni Don Ricardo ay hindi lumipat. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Soledad. Ang manugang ko ang tinatanong ko. Ang lalaking binigyan ko ng tiwala, posisyon, at magandang buhay. Binalingan niyang muli si Mon. Sumagot ka? Daddy, I can explain. Nautal na sabi ni Mon. Gusto ko lang pong, gusto mong ano? Ang dagundong ng boses ni Don Ricardo. Gusto mong bastusin ang anak ko? Gusto mong ipamukha sa akin na ang lahat ng ibinibigay ko ay parang basura lang na pwede mong ipamigay kung kailan mo gusto. Hindi po sa ganon. Biglang ibinagsak ni Don Ricardo ang kanyang kopita sa isang kalapit na mesa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay nagpatigil sa lahat. Ang orkestra ay natigil sa pagtugtog. Ang tanging maririnig na lang ay ang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng maraming taon, itinuring kitang anak. Sigaw ni Don Ricardo, ang galit ay hindi na maitago. Binigyan kita ng lahat at ito ang igaganti mo, ang kawalang hiyaan na akto, walang makapagsalita. Si Tina ay nakatayo lang, parang isang estatwa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Tumingin si Don Ricardo sa paligid, sa mga matang nakikiusyoso. Pagkatapos ay ibinalik niya ang nanlilisik na tingin kay Mon. Sa isang boses na malinaw at matatag na narinig ng lahat, binitawan niya ang kanyang hatol. Simula ngayon, wala ka ng trabaho sa kumpanya ko. At itong anak ko, hindi na aasa sa isang tulad mo. Itinuro niya ang gate. Lumayas kayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng paraiso. Agad na lumapit ang mga security guard na nakapwesto sa paligid. Habang pilit na nagmamakaawa si Mon at galit na nagrereklamo si Soledad,
Sinimulan silang i-escort palabas ng mga guard. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naramdaman ni Tina ang isang kamay na humawak. Nang mahigpit sa kanyang braso, ang kanyang ama, hinila siya nito palayo sa eksena, palayo kay Mon. Ang huling nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa, isang mukha ng lubos na pagkatalo at kahihiyan, bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin. Ang paraiso ay gumuho na, at si Celestina, sa harap ng daan-daang panauhin, ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang nawasak na buhay. Ang ingay ng party ay dahan-dahang naglaho sa kanilang likuran habang sila ay sa pilitang inilalabas ng gate. Ang mararangyang sasakyan na nakaparada sa labas ay tila mga tahimik na saksi sa kanilang kahihiyan. Si Ramon ay parang nawala ng kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa aspalto ay isang hakbang papalayo sa buhay na kanyang pinangarap at ipinagmalaki. Isang buhay na, sa isang iglap, ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Walang hiya siya. Ang kapal ng mukha niya. Ang nanggagalaiting bulong ni Doña Soledad sa tabi niya, pilit na inaayos ang nagusot na gown. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa anak niya, ganito lang ang igaganti niya sa atin. Itataboy tayo na parang mga aso. Hindi sumagot si Mon. Ang mga salita ng ina ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na pag-replay sa kanyang isipan ng huling tingin ni Tina, isang tingin ng pagkasuklam at kawalan ng pag-asa. Nakahinga lang sila nang bahagya ng makasakay sa isang taxi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa bahay na ipinagamit sa kanila ng mga Gonzales, ang bahay na tinawag nilang sarili. Sa loob ng 5 taon, isang maliit na pag-asa ang kumapit sa puso ni Mon. Marahil, kapag humupa ang galit ni Don Ricardo, maaari pa silang mag-usap, maaari pa niyang ayusin ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang makarating sila sa kanilang subdivision. Sa gate pa lang, hinarang na sila ng mga bagong gwardiya. "Good evening, sir. Saan po ang punta natin?" Tanong ng gwardiya, magalang ngunit walang emosyon. "Dito kami nakatira, sa Valderrama Residence," sagot ni Mon. Pilit na pinanatili ang awtoridad sa kanyang boses. Tiningnan ng gwardiya ang listahan sa kanyang clipboard. Umiling ito. "Pasensya na po, sir. Wala po kayong pangalan sa listahan ng mga residente. May mahigpit po kaming utos mula sa administrasyon." "Anong ibig mong sabihin?" singhal ni Soledad. "Hindi mo ba kami nakikilala?" "Utos po, ma'am." Simpleng sagot ng gwardiya. Ang mga salitang iyon, utos po, ay parang isang pinal na hatol. Ganoon kabilis, ganoon kadali, para kay Don Ricardo na burahin sila sa buhay nito, na parang hindi sila naging parte nito kailanman. Walang nagawa si Mon kundi sabihin sa taxi driver na maghanap ng pinakamalapit na hotel. Nang oras na ng bayaran, inabot niya ang kanyang credit card. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ito ng driver. "Declined po, sir." Sinubukan ni Mon ang isa pa. "Declined din po." Ang kahihiyan ay dumoble. Kinailangan nilang bilangin ang natitirang cash sa kanilang mga wallet para lang mabayaran ng taxi. Ang natira sa kanila ay sapat na lang para sa isang gabi sa isang mumurahing motel sa tabi ng highway. Isang lugar na malayong-malayo sa karangyaan na kanilang kinasanayan. Ang kwarto ay maliit at amoy luma. Ang ilaw mula sa bintana ay nagmumula sa isang kumukutitap na neon sign sa labas. Pagkasara pa lang ng pinto, ang lahat ng pinigilang galit ni Soledad ay sumabog. "Ito ang napala natin. Ito ang bunga ng pagiging duwag mo." Sigaw niya, itinuturo si Mon. "Kung naging mas matalino ka lang sana, kung hindi ka nagpahalata, sana hindi tayo nagkaganito." "Ako pa talaga ang may kasalanan, ma." Hindi na rin napigilan ni Mon ang sarili. Ang pagod, kahihiyan,
at galit ay nagsama-sama sa kanyang boses. Sino ba ang nangutang sa kung sino-sinong tao? Sino ba ang naglagay sa atin sa alanganin? Ginawa ko lang to para sa'yo. Ginawa mo to para sa sarili mo. Ganti ni Soledad. Gusto mo ring maranasan ang buhay na meron sila. Huwag kang magmalinis, Ramon. Pareho lang tayo. Ang katotohanan yon ay tumama kay Mon na parang isang malakas na suntok. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang ulo ay napasabunot sa buhok. Oo, pareho lang sila. Parehong sakim. Parehong naghangad ng hindi kanila. Matapos ang sigawan, isang nakapapagod na katahimikan ang muling namayani. Naupo si Soledad sa isang sulok, umiiyak ng walang tunog. Simon naman, kinuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Tina. May mahal. Nag-aalangan siyang pinindot ang call button. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Bawat pagring ay isang pag-asa. Bawat pagring ay isang pagdurusa. Pagkatapos ng ikalimang ring, bumungad sa kanya ang recorded na boses ng kanyang asawa. Ang malambing na boses na dating nagpapakalma sa kanya ay ngayoy parang isang tinik na tumusok sa kanyang puso. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Hindi nito sinasagot. Ibabato na sana niya ang telepono sa pader sa sobrang inis nang maalala niyang ito na lang ang tanging koneksyon niya sa mundo. Pumunta siya sa banyo. Ang salamin ay may mga mantsa at lamat. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling suit mula sa party. Ngunit ngayon, mukha na lang itong isang kostyum. Ang Ramon Valderrama na nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang kumpiyansang manugang ng isang bilyonaryo. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang talunan, isang kawatan, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang panibagong pag-asa ang sumibol. Baka si Tina na ito. Mabilis niya itong kinuha. Ngunit hindi. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Ang parehong numerong nag-text sa kanya kagabi. Binuksan niya ito at ang kaunting init na natitira sa kanyang katawan ay tuluyang nanlamig. Nasaan ang kotse? Akala mo ba tapos na tayo? Ang lumang silid ni Celestina sa mansyon ng mga Gonzales ay naging kanyang kanlungan sa mga sumunod na araw. Dito siya lumaki, sa mga pader na kulay krema na saksi sa kanyang mga pangarap bilang isang dalagita. Ngunit ngayon, ang mga pader na yon ay tila saksi na lang sa kanyang nawasak na puso. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng alaala. Ngunit ang mga alaala ng kanyang masayang nakaraan ay nilalason na ng mapait na kasalukuyan. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng isang lumang baul. Dito niya itinatago ang mga kayamanan niya, mga bagay na sumisimbolo sa mahahalagang yugto ng kanyang buhay. Kanina pa niya binubuklat ang mga ito sa isang desperadong paghahanap ng kasagutan, ng kahit anong patunay na ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay hindi isang ganap na kasinungalingan. Naroon ang kanilang wedding album. Ang mga nakangiting mukha nila ni Mon na nakatitig pabalik sa kanya ay tila isang panunuya. Naroon din ang isang tuyot na rosas, ang unang bulaklak na ibinigay nito sa kanya. Isang tiket sa sine, ang pinanood nila sa kanilang unang anibersaryo. Ang bawat bagay ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Was it all a lie? Ang pagmamahal ba nito ay kasing babaw lang ng paghahangad nito sa karangyaan? Ang galit na naramdaman niya noong gabi ng party ay unti-unti nang napapalitan ng isang malalim at nakalulunod na kalungkutan. Galit siya? Oo ne. Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay ang pagkamiss. Namimiss niya ang asawa niya. O mas tamang sabihin, namimiss niya ang ideya ng asawa niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ma'am Tina, sabi ni Manang LV, ang kanilang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. May nagpadala po para sa inyo.
Wala pong pangalan kung kanino galing. Inabot nito sa kanya ang isang simpleng brown envelope, kasing laki ng isang libro. Walang anumang marka, maliban sa kanyang pangalan na nakasulat sa makinilya. Celestina Gonzalez Valderrama. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Salamat po, Manang. Nang makaalis na ang matanda, tinitigan niya ang sobre. Sino ang magpapadala sa kanya ng ganito? Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, pinunit niya ang selyo. Ang unang nahulog mula sa sobre ay isang salansan ng mga litrato. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Nanlamig siya. Ang litrato ay malabo. Tila kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin kung sino ang mga nandoon. Si Doña Soledad, ang kanyang biyenan, na nakatayo sa isang madilim na eskinita. Ang karaniwang mapagmataas nitong mukha ay balot ng matinding takot. Sa harap nito ay dalawang lalaking nakakatakot ang itsura. Ang isa sa mga ito ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Soledad. Mabilis niyang tiningnan ang iba pang mga litrato. Isa pang kuha ni Soledad na umiiyak habang kausap ang isang lalaking nakatalikod na may malaking katawan at may tattoo sa batok. Isa pang litratong ipinapakita ang pinto ng kondo ni Soledad na pinipinturahan ng salitang magbayad ka. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Sa ilalim ng mga litrato, may isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. Isa itong sulat kamay. Ang mga letra ay tila minadali sa pagsulat. Ginang Celestina, patawarin mo ako sa panghihimasok kong ito. Ako ay isang matagal ng kaibigan ng iyong biyenan na si Soledad. Hindi ko na masikmura ang mga nangyayari sa kanya. Alam kong galit ka sa pamilya nila at may karapatan ka. Ngunit may mga bagay kang hindi alam. Ang totoo, si Sol ay may malaking pagkakautang. Umutang siya ng 5 milyong piso kay Boss Anton, isang masamang tao, para sa isang investment na naging scam. Ngayon, hinahabol na siya nito, pinagbabantaan ng kanyang buhay. Ang kotseng kinuha ni Mon ay hindi para sa luho o pagpapasikat. Iyon sana ang ipambabayad, ang tanging paraan na naisip niya para iligtas ang buhay ng kanyang ina. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Ramon. Maling-mali na nagsinungaling siya sa'yo. Ngunit sana, sa pag-alam mo ng katotohanan ito, maintindihan mo man lang kung saan nanggaling ang kanyang desperasyon. Napilitan lang siyang gawin iyon. Nagmamalasakit, isang kaibigan. Paulit-ulit na binasa ni Tina ang sulat. Bawat salita ay parang isang malakas na sampal na gumigising sa kanya. 5 milyon. Boss Anton. Pagbabanta sa buhay. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagkabalisa sa mga mata ni Mon sa mga nakaraang araw. Ang desperasyon sa boses nito nang hilingin nito ang kotse. Ang takot na nakita niya sa mukha nito noong gabi ng party. Hindi lang yun takot sa kanyang ama. Iyon ay takot para sa buhay ng kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng ibang emosyon. Isang emosyong komplikado at nakalilito. Awa, pagkaunawa, at lalong-lalo na pagkalito. Napasandal siya sa baul, ang mga litrato at sulat ay nakakalat sa kanyang harapan na parang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle. Ang nararamdaman niya ay hindi na simpleng galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng isang katotohanang mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inakala niya. Nagsinungaling si Mon. Iyon ay isang katotohanang hindi mababago. Sinira nito ang kanyang tiwala sa paraang napakasakit. Ngunit ang dahilan sa likod ng kasinungalingan, hindi ito dahil sa simpleng paghahangad sa yaman. Ito ay dahil sa desperasyon. Ito ay dahil sa pagmamahal, kahit na ito'y isang baluktot na uri ng pagmamahal para sa isang inang nasa bingit ng kapahamakan. Ang imahe ni Mon na nakatayo sa party, tumatanggap ng galit ng kanyang ama,
ay biglang nagbago sa kanyang isipan. Hindi na siya isang aroganteng lalaki na nahuli sa kanyang kasakiman. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking duwag, oo, ngunit isang duwag na naipit sa isang sitwasyong hindi niya kayang kontrolin. Isang lalaking mas piniling harapin ang kahihiyan sa harap ng alta sosyedad kaysa aminin ang mas malaking kahihiyan, ang pagbagsak ng sarili niyang ina. Napahawak si Tina sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalas at totoo. Ngunit ngayon, may kasama na itong kirot ng pagkaawa para sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Naaawa siya sa kahinaan nito. Naaawa siya sa sinapit nito. Hindi nito binubura ang kasalanan ni Mon, pero binibigyan nito ng ibang mukha ang lahat ng nangyari. Mas naging komplikado ang lahat. Mas naging mahirap dahil mas madaling kamuhian ang isang halimaw kaysa kamuhian ng isang taong nagkamali dahil sa pagmamahal. Napahawak si Tina sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalas at totoo. Ngunit ngayon, may kasama na itong kirot ng pagkaawa para sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Naaawa siya sa kahinaan nito. Naaawa siya sa sinapit nito. Hindi nito binubura ang kasalanan ni Mon, pero binibigyan nito ng ibang mukha ang lahat ng nangyari. Mas naging komplikado ang lahat. Mas naging mahirap. Ang simpleng kwento ng isang taksil na asawa ay naging isang trahedya ng isang lalaking sunod-sunuran sa isang mapag-aksayang ina, naipit sa pagitan ng pagmamahal at malaking kasalanan. Tiningnan niyang muli ang mga alaala na nakakalat sa sahig. Ang wedding album, ang tuyot na rosas. Dati, ang mga ito'y simbolo ng isang kasinungalingan. Ngayon, para na lang itong mga relikya ng isang panahong hindi na babalik. Isang patunay na minsan, sa kabila ng lahat, ay naging masaya sila. Bago sila nilamon ng mga lihim at kahinaan, isa-isa niyang pinulot ang mga ito. Ang bawat hawak ay may bigat. Dahan-dahan niyang isinara ang album. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa loob ng baul. Ang pagbabalik niya sa mga bagay na yon ay hindi na dahil sa galit. Ito ay isang pagtanggap. Isang tahimik na pamamaalam. Isinasara na niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang galit ay napalitan ng isang malinaw at malamig na desisyon. Oo, naunawaan na niya kung bakit ginawa ni Mon ang ginawa nito. Pero hindi ibig sabihin ay tama ito. Hindi nito binabago ang katotohanang sinira nito ang kanyang tiwala. Nilinlang siya nito. Hinayaan siyang mapahiya sa harap ng lahat. Inuna nito ang ina nito sa paraang isinakripisyo ang kanilang pagsasama. Ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang pagpapatawad at lalong hindi ito nangangahulugang pagbabalik. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kama. Tinitigan niya ang screen, ang wallpaper nila ni Mon. Nakuha noong kanilang huling bakasyon ay tila nanunokso. Ilang araw na niyang hindi sinasagot ang mga tawag nito. Ngayon, sa pag-alam niya ng katotohanan, mas lalo siyang nakumbinsi na tama ang kanyang ginagawa. Ang pagtawag kay Mon ngayon ay magiging isang pagkakamali. Magiging daan lamang iyon para muli siyang hilahin pababa sa kumunoy ng mga problema ng pamilya nito. Isang kumunoy na matagal na pala siyang unti-unting nilulunod. Nag-aalangan siyang hinanap ang pangalan ni Mon sa kanyang contacts. May Mahal, isang pangalang dating nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayoy puno na ng kabalintunaan. Ang kanyang daliri ay lumapat sa screen, handa nang pindutin ang call button para kamustahin siya, para sabihing naiintindihan niya, para, bigla siyang natigilan. Para ano? Para muling maging tagasalo ng kanilang mga pagkakamali? Mariin niyang ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Pagdilat niya, mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa bedside table. Hindi siya tatawag. Ang problema ni Mon at ng ina nito ay kanila. Sila ang gumawa noon.
Sila ang dapat lumutas noon. Ang problema niya ngayon ay ang sarili niya. Ang puso niyang wasak. Ang tiwala niyang nasira. Ang kinabukasan niyang biglang naging blanko. At sa unang pagkakataon, pipiliin niyang unahin ang sarili niya. Isang linggo na ang lumipas mula nang matanggap ni Celestina ang misteryosong sobre. Sa loob ng isang linggong iyon, pinili niyang ilibing ang sarili sa katahimikan ng kanyang silid. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng kanyang basag na mundo. Ngunit alam niya na hindi siya maaaring manatili roon magpakailanman. Ang bawat sandali na ginugugol niya sa pag-iisip sa nakaraan ay isang sandaling ninanakaw mula sa kanyang hinaharap. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, lumabas siya ng kanyang silid na bihis na bihis. Hindi na ang karaniwan niyang mga bestida na pambahay, kundi isang matikas na business attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at may manipis na kolorete sa kanyang muka. Isang sandata laban sa kalungkutang bakas pa rin sa kanyang mga mata. Naabutan niya ang kanyang amang si Don Ricardo sa dining hall. Nagbabasa ng pahayagan habang umiinom ng kape. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman ang kanyang pagdating at isang bahagyang nangiti ng pag-aproba ang sumilay sa mga labi nito. "Anak," bati nito. Ibinaba ang hawak na didyaryo. "Magandang makita kang nakabihis ng ganyan." "Kailangan ko na pong bumangon, itay," sagot ni Tina. Ang boses ay kalmado, ngunit may bagong bigat. Umupo siya sa tapat nito. "Ayoko na pong maging kawawa." Tinitigan siya ni Don Ricardo. Sinusuri ang pagbabago sa kanyang anak. "Ano ang plano mo?" "Hindi ko pa po alam," pag-amin ni Tina. "Pero isa lang po ang sigurado ko." Huminga siya ng malalim. Kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na naipon niya. "Itay, ayoko nang maging anino niya o ng pangalan ninyo. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa." Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Don Ricardo. Matagal na niyang hinintay na makita ang apoy na ito sa mga mata ng kanyang anak. Ang apoy na nakita niya sa sarili noong sinisimulan pa lang niya ang Gonzales Holdings Inc. "Alam kong darating din ang araw na ito," sabi ng matanda. Tumayo ito at lumapit sa isang estante na puno ng mga libro. Mula roon, kinuha nito ang isang makapal na folder at inilapag sa harap ni Tina. Ang label sa labas ay simple lang, G&L Innovative Textiles. "Ano po ito?" tanong ni Tina. Tinitingnan ang folder. "Iyan ang isa sa mga unang kumpanyang binili ko," paliwanag ni Don Ricardo. "Isang maliit na textile company. Sa ngayon, nalulugi na ito. Luma na ang mga makina at hindi na nakakasabay sa teknolohiya. Matagal ko nang pinag-iisipang isara na lang." Tumingin si Don Ricardo sa mga mata ng anak. "Pero naisip ko, baka may ibang pag-asa pa ito. Ibinibigay ko sa iyo ang pamamahala. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Palaguin mo o hayaan mong mamatay. Nasa sayo ang desisyon. Walang tulong mula sa akin. Walang koneksyon mula sa Gonzales Holdings. Ito ang pagsubok mo. Ito ang pagkakataon mo." Binuksan ni Tina ang folder. Bumungad sa kanya ang mga financial statements, mga listahan ng empleyado, mga litrato ng isang luma at tila na pabayaang pabrika. Ang hamon ay napakalaki, halos imposible. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang sigla ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na yon, isang blangkong pahina, isang pagkakataon para magsulat ng sarili niyang kwento. "Tinatanggap ko po," sabi niya. Ang boses ay buo at desidido. Kinabukasan, nagtungo si Tina sa opisina ng G&L Innovative Textiles. Ito ay nasa isang lumang distrito ng Maynila, malayo sa Kinang at Karangyaan ng Makati. Ang gusali ay luma na. Ang pintura ay natutuklap na sa ilang bahagi. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang papel. Taliwas ito sa lahat ng kanyang kinasanayan. Pagpasok niya sa magiging opisina niya, napabuntong hininga siya. Ang mga muebles ay luma na.
at isang manipis na layer ng alikabok ang bumabalot sa lahat. Tumingin siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga bubong ng mga kalapit na bahay at ang abalang kalsada sa ibaba. Ang mundong ito ay iba. Ang mundong ito ay totoo. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at umupo sa silyang umugong sa protesta. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Malalambot. Sanay sa marangyang buhay. Ngayon, ang mga kamay na ito ay kailangang matutong magtrabaho, magpatakbo ng isang negosyo. Kaya ko to, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi na siya si Celestina Valderrama, ang asawang nakadepende sa yaman ng iba. Hindi na rin siya si Celestina Gonzalez, ang prinsesang naghihintay na laging sagipin. Ngayon, siya si Celestina at sapat na yon. Habang iniisip niya ang unang hakbang na gagawin, isang babaeng nasa mid-40s, ang kanyang magiging sekretarya, ang kumatok at pumasok. "Ma'am," sabi nito, "handa na po ba kayo? Dumating na po yung architect para sa renovation, Mr. Lorenzo de Leon." "Papasukin mo siya, Rose," sabi ni Celestina. Mabilis na inaayos ang mga nakakalat na dokumento sa kanyang mesa. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili. Ito ang unang pagkakataon na haharap siya sa isang tao bilang boss, bilang isang kliyente na may kapangyarihan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Inaasahan ni Tina na makakita ng isang matanda at seryosong arkitekto. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay marahil nasa late 30s lang. Matangkad ito. Balingkinitan ang pangangatawan at nakasuot ng simpleng button-down shirt at maong, praktikal at walang anumang bahid ng pagyayabang. Ngunit ang unang napansin ni Tina ay ang mga mata nito. Kalmado ang mga iyon, malalim, at mayroong isang uri ng init na tila nagsasabing mapagkakatiwalaan ako. "Good morning, ma'am. I'm Lorenzo de Leon." Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Ang boses nito ay mahinahon at propesyonal. "Celestina Gonzalez," sagot ni Tina. Tinanggap ang kamay nito. Ang pagkakamay nito ay matatag ngunit maglang. "Please call me Tina." "Enzo na lang din po, Ma'am Tina," nakangiting sabi nito. Sa sumunod na oras, tinalakay nila ang mga plano para sa renovation ng buong gusali. Habang ipinapaliwanag ni Enzo ang kanyang mga paunang ideya gamit ang mga blueprint na dala niya, humanga si Tina. Hindi lang siya basta magaling sa kanyang ginagawa. Higit sa lahat, marunong siyang makinig. Bawat mungkahi ni Tina, gaano man kaliit, ay pinapakinggan niya ng mabuti. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nakilala niya na agad-agad ipipilit ang sariling ideya. "Ang gusto ko po sana," sabi ni Tina, medyo nag-aalangan pa, "ay maging mas maliwanag ang lugar, mas open, para yung mga empleyado mas ganahan silang magtrabaho." Tumango si Enzo, tila nag-iisip. "I understand. We can use glass partitions instead of solid walls at palalakihin natin ang mga bintana para mas pumasok ang natural na liwanag. Maganda ang vision ninyo, Ma'am Tina." Ang simpleng papuring iyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Tina. Sa unang pagkakataon, may isang taong pinupuri ang kanyang vision sa negosyo, hindi ang kanyang itsura o ang pangalan ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Ang GNL Innovative Textiles ay unti-unting nagkakabuhay. Ang alikabok ay napalitan ng amoy ng bagong pintura. Ang ingay ng mga martilyo at lagari ay naging musika sa pandinig ni Tina. At sa lahat ng iyon, palaging naroon si Enzo. Maraming beses na inaabutan sila ng gabi sa opisina, tinitingnan ang progreso ng trabaho. Isang gabi, pareho silang pagod at gutom. "Hindi ka pa ba uuwi, Enzo?" tanong ni Tina, habang tinitiklop ang mga plano sa kanyang mesa. "Tinatapos ko lang po ito. Kayo po, ma'am?" "Gabi na," sagot ni Enzo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. "Hindi ako makakaalis.
hanggat hindi ko nararamdamang may natapos akong importante sa araw na to. Pag-amin ni Tina, ngumiti si Enzo. Ganyan din po ako. May kinuha siya sa kanyang bag. Isang supot ng siopaw. Gutom na po sigurado kayo. Paborito to ng anak ko. Sana magustuhan ninyo. Naupo sila sa isang sulok sa gitna ng mga sako ng semento at mga nakarolyong materyales at tahimik na kumain ng siopaw. Ang eksena ay simple lang, malayong malayo sa mga fine dining restaurant na dati niyang pinupuntahan kasama si Mon. Ngunit habang kumakain sila, sa ilalim ng liwanag ng isang construction light, naramdaman ni Tina ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Bakit po pala ito ang pinili niyong itayo muli? Tanong ni Enzo na tila nababasa ang kanyang iniisip. Dahil gusto kong may patunayan, sagot ni Tina. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko. Tumango si Enzo, tila naiintindihan ang bigat ng kanyang mga salita. Ang architecture naman po, parang ganyan din. We don't just build buildings, we build dreams. Ang bahay na to, ito ang pangarap ng yumaong asawa ko. Natigilan si Tina. Yumao. Opo, sabi ni Enzo. Isang bahid ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit napalitan din agad ng isang mapagmahal na ngiti. Cancer. 3 years ago, iniwan niya sa akin ang pinakamaganda naming collaboration. Ang aming anak na si Pia. She's 7. Ang pagiging bukas ni Enzo ay parang isang malinis na hangin. Walang drama, walang pagpapaawa. Isang simpleng paglalahad lang ng katotohanan. Isang katotohanang nagpakita kay Tina ng isang lalaking marunong magmahal, masaktan, at bumangon muli. Isang hapon, dumating ang isang subcontractor na tila minamaliit si Tina. Miss Gonzales, sabi ng lalaki, sa paraang alam ni Tina ay hindi paggalang. Sigurado ka ba dito sa materyales na pinili mo? Mas mahal to. Baka pwedeng mas tipirin natin. Iyon ang gusto ko, Mr. Reyes. Quality ang priority ko. Matatag na sagot ni Tina. Sa bagay, pera lang naman yan sa inyo. Pabulong na sabi ng contractor. Ngunit sapat na para marinig niya. Bago pa man makasagot si Tina, isang boses ang sumingit mula sa kanyang likuran. Mr. Reyes, sabi ni Enzo. Nakadarating lang. Ang boses niya ay kalmado pa rin, ngunit may bigat na nagpatigil sa contractor. Si Ma'am Celestina ang kliyente. Kung ano ang desisyon niya, iyon ang masusunod. Kung may problema ka sa presyo, sa akin mo idaan. Pero ang utos niya, yun ang batas dito. Maliwanag, natameme ang contractor at mabilis na tumango. O opo, architect? At mabilis itong umalis. Humarap si Enzo kay Tina. Pasensya na po sa inasal niya. Hindi agad nakasagot si Tina. Ang naramdaman niya sa sandaling iyon ay bago. Pakiramdam niya ay may nagtanggol sa kanya. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Kay Mon, siya palagi ang tagapagtanggol, ang tagasalo. Ngayon lang niya naramdaman na may isang taong handang sumalo para sa kanya. Nang gabing iyon, sabay silang naglakad palabas ng gusali. Huminto sila sa may pintuan. Salamat, Enzo. Para sa kanina, sabi ni Tina. Ang boses ay mahina. Wala po iyon. Trabaho ko pong protektahan ang vision ninyo. At ang kliyente ko. Sagot ni Enzo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akmang bubuksan ni Tina ang pinto, ngunit sabay silang napahawak sa iisang doorknob. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang mabilis, hindi sinasadyang paglapat ng balat sa balat. Ngunit sa isang iglap na yon, tila may isang kuryenteng dumaloy mula sa kamay ni Enzo papunta sa kanya. Isang kuryenteng mainit, nakakagulat, at hindi maipaliwanag. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na parang napaso. Nagkatinginan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang panibagong tensyon. Hindi na lang paggalang ng magkatrabaho, kundi ang biglaang pagkilala
na siya ay isang babae at ito ay isang lalaki. Sige po, nauutal na sabi ni Enzo, umiiwas ng tingin. Mauna na po ako. Sige, halos pabulong na sagot ni Tina. Pinanood niya itong maglakad palayo, patungo sa kanyang sasakyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Isang ritmong matagal na niyang hindi narinig. Isang ritmong parehong nakakatakot at puno ng pag-asa. Ang bawat araw para kay Ramon ay isang sampal mula sa realidad. Ang dating malambot na kama ay napalitan ng isang manipis na kutsyon sa sahig ng umuupahang kwarto na kasama niya ang kanyang ina. Ang amoy ng masarap na almusal ay napalitan ng amoy ng instant noodles. At ang respeto na dati niyang tinatamasa ay napalitan ng mga mapanuring tingin at saradong pinto. Ngayong hapon, nakaupo siya sa isang waiting area ng isang kumpanya. Pangpito na niya itong job interview sa loob ng 2 linggo. Nakasuot siya ng luma niyang suit na dati paborito niya, ngunit ngayoy tila maluwag na sa kanyang payat na katawan. Mr. Ramon Valderrama, tawag ng isang babae. Tumayo siya at pumasok sa isang malamig na opisina. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang HR manager, isang lalaking nasa 50s na may matalas na mga mata. So, sabi ng manager, habang binabasa ang kanyang resume, Valderrama, dati kang Vice President for Special Projects sa Gonzales Holdings Inc. Yes, sir, sagot ni Mon. Pilit na ipinapakita ang kumpiyansang matagal nang nawala. Impressive title, sabi ng manager. Hindi nag-aangat ng tingin. Pero alam nating pareho na ang titulong yan ay ibinibigay lang sa mga, sa mga manugang. Ano ba talaga ang kaya mong gawin, Mr. Valderrama, kapag wala ang apelidong Gonzales na nakadikit sa'yo? Ang tanong ay direkta at walang awa. Isang patalim na tumusok sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao. Walang naisagot si Mon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang sinabi ng lalaki. Ano nga ba siya kung wala si Tina? Kung wala si Don Ricardo? Natapos ang interview ng walang alok, gaya ng mga nauna. Lumabas siya sa gusali, sinalubong ng nakakapasong sikat ng araw at ng ingay ng trapiko. Walang direksyon siyang naglakad. Ang kaunting perang natitira sa kanyang bulsa ay kailangan niyang tipirin para sa pagkain nila ng kanyang ina. Ang mga paa niya ay pagod na. Ang sapatos niyang mamahalin dati ay may gasgas na ngayon. Gutom siya, pagod at higit sa lahat puno ng galit. Galit sa mundo, galit sa tadhana, galit sa sarili. Sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa isang maliit at magandang kapihan sa isang tahimik na kalye. Mula sa malaking bintanang salamin nito, natanaw niya ang isang pamilyar na mukha. Si Tina. Natigilan siya. Para siyang ipinako sa kinatatayuan. Naroon ang kanyang asawa, nakaupo sa isang mesa. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong lalaki, si Lorenzo Enzo de Leon. Nakilala niya ito sa ilang mga pagtitipon dati pa. Isang iginagalang na arkitekto. Nakikinig si Tina habang may ipinapaliwanag si Enzo sa isang blueprint na nakalatag sa kanilang mesa. Ngunit ang pinakamasakit para kay Mon ay hindi ang katotohanang magkasama sila. Ang pinakamasakit ay ang itsura ni Tina. May ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting totoo, payapa, at masaya. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita noong sila pa ang magkasama. Pagkatapos, tumawa ito sa isang bagay na sinabi ni Enzo. Isang tawang mahina, magaan, at walang bigat. Ang tawang unang minahal ni Mon sa kanya. Tila may kung anong mainit na bagay ang bumara sa kanyang lalamunan. Nanlalabo ang kanyang paningin. Nakita niyang kumuha ng tissue si Enzo at marahang ipinahid sa gilid ng labi ni Tina, kung saan meron sigurong kaunting bula mula sa kape nito. Ang kilos ay simple lang, magalang, ngunit puno ng pag-aalaga. At si Tina, hindi umilag. Hinayaan lang niya. Iyon na iyon.
Ang larawang yon ang bumasag sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Mon. Hindi sila naghahalikan, hindi sila magkayakap, ngunit ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay mas malalim pa roon. Isang koneksyong batay sa paggalang at pagkakaintindihan. Isang bagay na hindi kailanman naibigay ni Mon. Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya makita. Naglakad siya palayo. Walang pakialam kung saan mapunta. Sumandal siya sa isang pader sa isang eskinita kung saan walang makakakita sa kanya. At doon, sa unang pagkakataon, umiyak si Ramon Valderrama. Hindi ito ang yak ng paghihinayang sa nawalang pera o posisyon. Hindi ito ang yak ng isang lalaking napahiya. Ito ay ang yak ng isang lalaking ngayon lang lubusang naintindihan kung ano talaga ang nawala sa kanya. Hindi ang kotse, hindi ang trabaho, hindi ang mansyon. Nawala sa kanya ang babaeng minahal siya sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ang babaeng paulit-ulit niyang binaliwala para sa mga material na bagay. Ang babaeng masaya na ngayon sa piling ng iba. Isang kaligayahang halatang halata na hindi niya kailanman naibigay. Ang bawat hikbi niya ay may kasamang kirot ng pagsisisi. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na binaliwala niya ang mga simpleng hiling ni Tina. Isang dinner date na kinansela niya, isang weekend getaway na ipinagpaliban niya. Lahat para sa mga party, mga business meeting na pakitang tao lang, at sa mga walang katapusang hiling ng kanyang ina. Ipinagpalit niya ang tunay na ginto para sa pekeng kislap. At ngayon, huli na ang lahat. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, ang natira na lang ay isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kawalan. Wala nang galit, wala nang pagmamataas. Tanging ang hubad na katotohanan na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa sarili niyang buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya. Ang mga tuhod ay tila nanghihina. Kailangan na niyang umuwi. Kailangan niyang harapin muli ang ina niya. Ang isa pang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ang paglalakad pabalik sa kanilang tinutuluyan ay isang parusa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat mukha na nakakasalubong niya ay tila ng huhusga. Ang syudad na dati paraiso sa kanya ay isa na ngayong malawak na kulungan. Malapit na siya sa kanilang apartment nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Ang tunog ay nakakagulat sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para sabihing wrong number. Ngunit nakita niyang numero pala ito ng kanilang landlady. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. "Hello, Mon. Si Aling Nena ito, yung kapitbahay niyo." Ang boses sa kabilang linya ay natataranta. "Pumunta ka na dito. Bilis." "Bakit po? Anong nangyari?" Tanong ni Mon. Biglang kinabahan. "Ang nanay mo, si Aling Soledad. Kumatok ako para mag-abot ng ulam, pero walang sumasagot. Sinilip ko sa bintana, nakahandusay siya sa sahig, walang malay." Ang mundo ni Ramon ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Ang pagod at pagsisisi ay biglang napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas primal, mas malalim. "Papunta na ako." Sigaw niya at hindi na hinintay ang sagot. Nabitawan niya ang telepono at tumakbo. Tumakbo siya ng buong bilis, tinatahak ang kalsada na parang wala ng bukas. Sa isip niya, iisang bagay lang ang umuulit-ulit. "Mama, huwag mo akong iiwan. Huwag ngayon." Sa kabila ng lahat, ina pa rin niya ito. At sa mundong ito, na tinalikuran na siya ng lahat, siya na lang ang natitira sa kanya. Ang opisina ng GNL Innovative Textiles ay puno ng buhay. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay abala na ngayon sa mga empleyadong naglalakad. May dalang mga dokumento, nag-uusap tungkol sa mga bagong kliyente.
Isang bagay na ipinagmamalaki ni Celestina. Ngunit sa araw na ito, ang kapayapaan na kanyang pinaghirapan ay biglang masisira. Nasa kalagitnaan si Tina ng isang mahalagang pulong kasama ang kanyang mga department heads. Tinatalakay ang kanilang unang malaking order nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat sila ay napalingon. Pumasok ang tatlong lalaki. Ang nasa gitna ay isang malaking lalaki na may tattoo sa batok. Ang muka ay tila laging nakasimangot. Si Boss Anton. Ang mga mata nito ay matatalim, naghahanap ng isang target. Nang makita nito si Tina sa dulo ng mesa, isang masamang ngingiti ang gumuhit sa mga labi nito. Celestina Gonzalez Valderrama, sabi nito. Ang boses ay malakas at magaspang na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa wakas, nagkita rin tayo. Mukhang masarap ang buhay mo dito habang ang asawa mo at ang nanay niya nagtatago na parang mga daga. Agad na tumayo si Tina. Ang takot ay nanunuot sa kanyang mga ugat. Ngunit pilit niyang ipinakita ang katatagan. Ang kanyang mga empleyado ay natigilan. Ang iba'y halatang natatakot. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Security! Huwag ka nang sumigaw, miss, sabi ni Boss Anton. Dahan-dahang lumalakad palapit sa mesa. Ang dalawang alipores ay sumusunod sa kanya. Ang security mo? Baka nagpapahinga na sila. Ang kailangan ko lang ay simpleng usapan. Bayaran mo ang utang ng biyenan mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Matigas na sagot ni Tina. Kahit na ang puso niya ay dumadagundong. At wala na kaming kaugnayan ng pamilya, Valderrama. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Tumawa ng malakas si Boss Anton. Talaga? 5 milyon. Maliit na halaga lang yan para sa isang Gonzales, di ba? O gusto mong dito ako gumawa ng eksena? Sa harap ng mga empleyado mo? Para malaman ng buong mundo kung anong klaseng pamilya ang pinasok mo. Ang bawat salita ay isang banta. Pakiramdam ni Tina ay nasusukol siya. Ang kahihiyan. Iyon ang armas ng lalaking ito. Alam nitong yon ang kahinaan ng mga taong tulad niya. Wala akong pakialam, sabi ni Tina. Nanginginig ang boses. Ganon ba? Sabi ni Boss Anton. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang isang laptop mula sa mesa at ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na screen ay nagpatili sa ilang mga empleyado. Baka ngayon, may pakialam ka na? Akmang hahakbang palapit ang isa sa mga alipores kay Tina nang isang boses ang pumigil dito. Isang boses na kalmado, ngunit may hindi maitatangging awtoridad. Tama na yan. Lahat ay napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Enzo, may hawak na rolyo ng blueprint. Ang karaniwang mahinahon niyang mukha ay seryoso ngayon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Boss Anton. Hindi siya nag-atubiling pumasok at tumayo sa pagitan ni Tina at ng mga nanghihimasok. Sino ka naman? May paghamak na tanong ni Boss Anton. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ni Enzo. Hindi nagpapakita ng anumang takot. Ang mahalaga, nasa pribadong pag-aari kayo. At ang ginagawa ninyo ay paninira at pananakot. Trespassing and grave threats. Mas mabigat ang kaso kaysa sa simpleng utang. Aba, nagmamarunong ka pa. Sabi ni Boss Anton, lumapit kay Enzo. Baka gusto mong isama na rin kita sa listahan ko. Hindi umatras si Enzo. Tinitigan niya si Boss Anton sa mata. Bago ka pa makagawa ng anumang hakbang, gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang bawat sulok ng building na ito, kasama ang kwartong ito, ay may high-definition CCTV camera na may audio. At habang nag-uusap tayo, ang security chief ko, na isang retiradong police colonel, ay pinapanood tayo live mula sa kanyang opisina. At malamang, papunta na rin ang mga totoong pulis. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tumingin si Boss Anton sa paligid. Hinahanap ang mga kamera na sinasabi ni Enzo.
Mayroon man o wala, ang kumpiyansa sa boses ni Enzo ay sapat na para magtanim ng pagdududa. Umalis na kayo kung ayaw niyong mas malaking gulo ang kaharapin niyo. Pagpapatuloy ni Enzo. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Nag-aalangan si Boss Anton. Tiningnan niya si Tina. Pagkatapos ay si Enzo. Ang kanyang paghahari-harian ay biglang nawala. Sa huli, dumura siya sa sahig. Hindi pa tayo tapos, Valderrama, sabi niya, nakatingin kay Tina. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang mga alipores. Tara na. Mabilis silang umalis. Nag-iwan ng isang silid na puno ng tensyon, takot, at isang basag na laptop sa sahig. Nang makasigurong wala na sila, ang lahat ng katatagan na ipinakita ni Tina ay biglang gumuho. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Nanginginig ang buong katawan niya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Si Enzo. Okay ka lang, Tina? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya. Ngunit ang mga luha ng takot at relief ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa si Enzo. Sa isang kilos na puno ng pag-unawa at pag-aalaga, inakbayan niya si Tina at marahang hinila palapit sa kanya. Ikinulong siya nito sa isang mahigpit na yakap. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng mga bisig ni Enzo, naramdaman ni Celestina ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pakiramdam niya ay ligtas siya. At sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang sarili niyang maging mahina. Hinayaan niyang may ibang sumalo sa kanya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon umiyak nang walang tunog. Ang amoy ng antiseptic ang unang sumalubong kay Ramon pagpasok niya sa pampublikong ospital. Ang puting mga pader ay tila sumisigaw ng sakit at pag-asa. Isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay magkalapit lang. Natagpuan niya ang kanyang ina sa isang ward na may 6 na kama na pinaghihiwalay lang ng mga kupas na kurtina. Nakaratay si Doña Soledad sa kama, nakakabit ang isang IV drip sa kanyang kamay. Ang mukha nitong dati laging puno ng makapal na kolorete ay maputla ngayon at walang buhay. Ang mamahalin nitong damit ay napalitan na ng simpleng damit pasyente ng ospital. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mon ang kanyang ina hindi bilang isang donya, kundi bilang isang matanda at mahinang babae. Fatigue and malnutrition, sabi ng doktor kay Mon sa isang sulok. Hindi na nakakakain ng maayos ang nanay ninyo. Idagdag pa ang stress. Kailangan niyang manatili dito para maobserbahan. Naupo si Mon sa isang plastik na upuan sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nawala ang lahat ng galit niya. Ang natira na lang ay isang malalim na awa at isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Ito ang nangyari sa kanila. Ito ang dulo ng lahat ng kanilang paghahangad. Ilang oras siyang nagbantay, ang isip ay blangko. Nang sa wakas, ay magmulat ng mata si Soledad. Ang unang nakita nito ay ang pagod na mukha ng anak. Nasaan ako? Tanong nito. Ang boses ay mahina at garalgal. Nasa ospital ka, ma. Nahimatay ka. Sagot ni Mon. Ang boses ay walang emosyon. Ang mga gastusin, iyon agad ang unang inalala ni Soledad. Wala tayong pera, Mon. Huwag niyo na munang isipin yan, sabi ni Mon. Paano hindi iisipin? Sabi ni Soledad. At muling bumalik ang pamilyar na pait sa kanyang boses. Ito na ang buhay natin ngayon. Pulubi, kaawa-awa. Kasalanan to ng walang utang na loob mong asawa at ng ama niyang demonyo. Karaniwan sasang-ayon si Mon. Sasabayan niya ang paninisi. Ngunit ngayon, may nag-iba. Ang mga salitang yun ay hindi na tumatalab sa kanya. Ang nakikita niya lang ay isang babaeng tumatangging harapin ang katotohanan. Ma, tama na, sabi ni Mon.
Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil kay Soledad. Hindi sila ang may kasalanan. Tumingin siya sa mga mata ng ina at sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng pagkatakot o pagsang-ayon. Tayo ang may gawa nito, pagpapatuloy niya. Ako. Natigilan si Soledad. Anong sinasabi mo? Lagi kong sinunod ang lahat ng gusto niyo, ma, sabi ni Mon. Ang mga salita ay dahan-dahang lumalabas, puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Kailangan niyo ng bagong bag, ibibigay ko. Kailangan niyo ng bagong alahas, ibibigay ko. Kahit alam kong hindi galing sa sarili kong pera. Hinayaan ko kayong isipin na kaya kong ibigay ang lahat dahil iyon din ang gusto kong paniwalaan tungkol sa sarili ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mon. Pero hindi ko kaya, ma. Hindi ako kasing galing ng inaakala niyo. Hindi ako kasing yaman ng mga Gonzales. Isa lang akong ordinaryong tao na nagpanggap na hari. At kayo ang nagbigay sa akin ng korona kahit alam nating pareho na gawa lang ito sa lata. Ramon, anak. Sinira niyo ang buhay ko, ma, sabi ni Mon. At sa wakas, nabitawan niya ang pinakamasakit na katotohanan. Pero hinayaan ko kayong sirain ito. Dahil mas madaling sisihin kayo. Mas madaling sisihin si Tina, si Don Ricardo. Ang hirap aminin na ako mismo ang sumira sa sarili kong buhay. Ang ward ay napuno ng katahimikan na binasag lang ng mahinang pag-iyak ni Mon at ng tunog ng monitor sa tabi ng kama. Sa pagkakataong ito, walang isinagot si Soledad. Tumingin lang ito sa kisame. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya hindi ang akusasyon, kundi ang sakit sa boses ng kanyang nag-iisang anak. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Mon. Pinunasan niya ang kanyang muka. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. May kailangan akong gawin, sabi niya. Lumabas siya ng ospital, hindi na lumingon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala, pero hindi na ito bigat ng galit. Ito na ngayon ay bigat ng responsibilidad. Kinabukasan, natagpuan ni Ramon ang sarili sa isang lugar na hindi niya kailanman inakala na pupuntahan niya isang construction site. May nakapaskil sa labas, hiring laborers. Lumapit siya sa foreman, isang lalaking may matipunong katawan at balat na sunog sa araw. Naghahanap po kayo ng trabahador? Tanong ni Mon. Tiningnan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. Ang malinis niyang damit. Ang malambot niyang mga kamay. Hindi ka bagay dito, boss. Pang-opisina ka. Kailangan ko po ng trabaho, sabi ni Mon. Walang pagmamataas sa kanyang boses. Kahit anong trabaho. Magbubuhat ng semento, maghahalo ng graba, kahit ano po. May nakita marahil ang foreman sa mga mata ni Mon, isang desperasyon na totoo at hindi pagkukunwari. Bumuntong hininga ito. Sige, magsimula ka bukas, 6:00 ng umaga. Huwag kang malilate. Nang gabing iyon, bago matulog sa sahig ng kanyang kwarto, kinuha ni Mon ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Tina. Matagal niya itong tinitigan bago nagsimulang mag-type. Ang bawat letra ay pinag-isipan. Hindi ito para humingi ng pera o tulong. Hindi ito para manumbat. Tina, pwede ba tayong mag-usap sa huling pagkakataon? Hindi para humingi ng kahit ano. Para lang magpaalam ng maayos. Pinindot niya ang send bago pa man magbago ang kanyang isip. Ano man ang maging sagot nito, handa na siyang tanggapin. Ito ang unang hakbang. Ang unang hakbang sa mahabang daan ng pagharap sa kanyang mga pagkakamali. Nakatitig si Celestina sa text message ni Mon sa loob ng halos 10 minuto. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagdala ng samot-saring emosyon. Isang bahagi niya ang gustong baliwalain ito. Putulin na ng tuluyan ang lahat ng koneksyon. Ngunit isang bahagi niya rin ang nakaramdam ng pangangailangan para sa isang formal na pagsasara.
isang tuldok sa dulo ng kanilang mahabang pangungusap. Pagkatapos ng insidente kay Boss Anton, lalong naging malinaw sa kanya na kailangan niyang isara ang pinto sa nakaraan para tuluyang makahakbang pasulong-ob. Matapos kumonsulta kay Enzo na nagsabing gawin niya kung ano ang magpapagaan sa kanyang puso, nagreply siya, "Sige, sa park malapit sa simbahan ng St. Andrew. Bukas, 4 p.m. Kinabukasan, naroon si Tina 5 minuto bago ang kanilang usapan. Pinili niya ang isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, isang lugar na medyo malayo sa karamihan. Bawat minutong lumilipas ay tila isang oras. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung bakit. Sakto 4:00, natanaw niya si Mon na naglalakad palapit. Sa unang tingin, halos hindi niya ito nakilala. Ang Ramon Valderrama na papalapit sa kanya ay hindi na ang makisig at aroganteng lalaki na kanyang pinakasalan. Ang buhok nito ay magulo. Ang balat ay mas maitim, halatang nasunog sa araw. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon na medyo kupas na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang malalim na pagod at isang kakaibang kapayapaan. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanyang kinauupuan na tila nag-aalangang lumapit pa. "Salamat sa pagdating mo," sabi ni Mon. Ang boses ay medyo magaspang. Hindi na kasing kinis tulad ng dati. Tumangulang si Tina. Ipinahihiwatig na maupo ito. Umupo si Mon sa kabilang dulo ng bench, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga batang naglalaro sa di kalayuan at ang ihip ng hangin ang maririnig. Si Mon ang unang bumasag sa katahimikan. "Kumusta ka na?" tanong niya. Hindi makatingin ng diretso kay Tina. "Ayos lang," simpleng sagot ni Tina. "Ikaw?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mon. Nagsisimula ulit, mula sa pinakababa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakita ang mga kalyo na nagsisimula ng mabuo sa kanyang mga palad. "Nagbubuhat ako ng semento. Nakakatawa, no? Ang dating VP, construction worker na ngayon." Hindi tumawa si Tina. May kung anong kumirot sa kanyang puso nang makita ang mga kamay nito. "Si Mama," pagpapatuloy ni Mon, "na ospital. Okay na siya ngayon. Pero nag-iba na ang lahat. Nagkausap na kami. Yung totoong usap sa unang pagkakataon." Tumahimik siyang muli. Tila nag-iipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Sa wakas, humarap siya kay Tina at sa pagkakataong ito, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Tina," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako. Naging sakim. Naging masama akong asawa. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Hinintay ni Tina ang mga kasunod na salita, ang mga dahilan, ang mga pagdadahilan tungkol sa ina nito, sa utang. Ngunit wala nang sumunod. Tanging isang simpleng pag-amin lang ng kasalanan. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para bumalik ka sa akin," sabi ni Mon, na tila nabasa ang kanyang iniisip. "Alam kong imposible na yon, at alam kong mas masaya ka na ngayon. Nakita ko kayo sa coffee shop." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mon, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Gusto ko lang humingi ng tawad dahil kailangan kong gawin para sa sarili ko at para palayain ka na ng tuluyan. Deserve mong maging masaya, Tina. Deserve mo ang isang pagmamahal na hindi makasarili. Isang pagmamahal na hindi ko naibigay. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat. Pinoproseso ni Tina ang lahat ng narinig niya. Ang Mon na nasa harap niya ay hindi na ang lalaking kinamuhian niya. Isa na itong taong basag. Ngunit sa pagiging basag nito, doon niya nakita ang katotohanan. "Salamat," mahinang sabi ni Tina na ikinagulat ni Mon.
Tumingin si Tina sa malayo, sa mga batang naghahabulan. Salamat sa pagsasabi ng totoo at sa pag-amin. Bumaling siya kay Mon at sa kanyang mga mata, wala nang galit. Tanging pagtanggap na lang. Pinapatawad na kita, Mon. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at katapatan. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako. Tila isang malaking tinik ang nabunot mula sa dibdib ni Mon. Tumango siya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ng pasasalamat. Salamat, Tina. Salamat. Tumayo si Tina. Kailangan ko nang umalis. Tumayo rin si Mon. Sige. Walang yakap. Walang paghawak. Nagtama lang ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pamamaalam, pagtanggap, at isang uri ng kapayapaan na pareho nilang ngayon lang naramdaman. Inilahad ni Mon ang kanyang kamay. Good luck sa'yo, Celestina. Tinanggap ni Tina ang kamay nito. Good luck din sa'yo, Ramon. Binitawan nila ang isa't isa. Si Mon ay tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Pinanood siya ni Tina hanggang sa maglaho ito sa dulo ng daan. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay isang malaking kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nagsimula siya ng maglakad pabalik sa kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng isa pang puno, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na matiyagang naghihintay. Si Enzo. Nakatayo lang ito roon, binibigyan siya ng espasyo na kailangan niya. Nang makita siya nitong papalapit, isang maliit at nag-aalalang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi ito nagtanong, hindi ito nang usisa. Lumapit lang ito at, sa isang kilos na naging natural na sa kanila, marahang binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Isang taon. Isang taon ang lumipas na parang isang kisap mata, ngunit sapat na para baguhin ang lahat. Nakatayo si Celestina sa harap ng salamin sa conference room ng GNL Innovative Textiles. Hindi na ito ang luma at maalikabok na silid na una niyang nakita. Ngayon, ito ay isang modernong espasyo na may mga glass partition at mga kasangkapang gawa sa lightwood. Isang testamento sa vision na minsan niyang pinangarap at ngayon ay naging totoo na. Sa kanyang likuran, sa mahabang mesa, ay nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo, kasama ang iba pang mga board members ng Gonzales Holdings. Katatapos lang ng presentasyon ni Tina, ang dating naluluging kumpanya ay hindi lang nakabangon. Ito ay kumikita na. Nagbubukas ng mga bagong merkado na hindi pa napapasok ng pangunahing kumpanya. At dahil dyan, inaasahan natin ang 20% growth sa susunod na quarter. Pagtatapos ni Tina sa kanyang ulat. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Isang autoridad na pinanday ng karanasan. Isang palakpakan ang pumuno sa silid. Ngumiti si Tina, ngunit ang mga mata niya ay napunta sa isang tao, sa kanyang ama. Nakita niya sa mga mata ni Don Ricardo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kita o tagumpay. Pagmamalaki. Isang pagmamalaki, hindi dahil anak siya nito, kundi dahil sa narating niya bilang isang individual. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ng kanyang ama. Ang lola mo, sabi nito, kung nabubuhay lang siya, siguradong siya ang pinakamasaya sa lahat. Nakikita ko siya sa'yo, anak. Ang tapang, ang talino. Niyakap ni Tina ang kanyang ama. Salamat po, itay, sa tiwala. Hindi, anak. Salamat sa'yo sa pagpapatunay na hindi ako nagkamali. Nang gabing iyon, ang selebrasyon ay simple lang. Hindi ito sa isang mamahaling restaurant o sa isang engranding party. Ito ay sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na dinisenyo ni Enzo. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong adobo at ng halakhak ng isang bata.
Tita Tina, mas masarap pa po ito sa luto ni Daddy, sabi ni Pia, ang 7 taong gulang na anak ni Enzo habang sinusubo ang kanin na may kasamang manok. Narinig mo yon, Pia? Baka magselos ako niyan, pabirong sabi ni Enzo habang nagsasandok ng pagkain sa plato ni Tina. Ngumiti si Tina. Ang eksenang ito, ang simpleng hapunan, ang kwentuhan tungkol sa eskwela at sa mga bagong drawing ni Pia, ito ang naging bagong kahulugan ng kaligayahan para sa kanya. Isang kaligayahang hindi nakasasalalay sa karangyaan, kundi sa init ng isang tunay na pamilya. Habang naghuhugas sila ng pinggan, tumayo si Enzo sa kanyang likuran at marahang ipinatong ang mga kamay sa kanyang baywang. Ipinatong ni Tina ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Masaya ka ba?" tanong ni Enzo. Ang boses ay isang mahinang bulong sa kanyang tainga. "Sobra!" sagot ni Tina. Ipinikit ang mga mata. "Dati, akala ko ang pag-ibig ay parang isang magarbong regalo. Kailangan laging nakabalot ng maganda, laging nakakasilaw, pero sa'yo ko natutunan. Ang tunay na pag-ibig pala, parang bahay, hindi mahalaga kung gaano kalaki. Ang importante, matibay ang pundasyon at sa loob, pakiramdam mo, lagi kang ligtas." Humarap siya kay Enzo at tinitigan ito sa mga mata. "Ikaw ang tahanan ko, Enzo." Ngumiti si Enzo at marahan siyang hinalikan. Isang halik na puno ng pangako, paggalang at isang pagmamahal na tahimik ngunit totoo. Kinabukasan, habang hinahatid ni Enzo si Tina sa opisina, natigil sila sa traffic light. Sa kanilang kanan, may isang malaking construction site kung saan itinatayo ang isang bagong condominium. Ang mga trabahador ay abala sa pagbubuhat ng mga bakal at paghahalo ng semento sa ilalim ng tirik na araw. At doon, sa gitna ng mga manggagawa, nakita niya siya, si Ramon. Nakasuot ito ng asul na uniforme at isang hard hat. Pawisan ng buong katawan habang kasama itong nagbubuhat ng isang mabigat na sako ng semento. Saglit itong huminto para punasan ng pawis sa kanyang noo. Sa isang iglap, tila nagtama ang kanilang mga paningin mula sa magkaibang mundo. Siya sa loob ng isang de-aircon na sasakyan at ito sa gitna ng alikabok at init. Ngunit walang awkwardness, walang galit, walang awa. Nakita ni Tina ang isang lalaking nagtatrabaho ng marangal. Nakita niya ang isang taong tinatanggap ang kanyang kapalaran at ginagawa ang lahat para bumangon. Sa mukha ni Ramon, wala na ang dating pait. Napalitan na ito ng isang pagod ngunit payapang determinasyon. Nag-green ang ilaw at umandar na ang kanilang sasakyan. Hindi na lumingon pa si Tina. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo na nasa gear shift. Naramdaman ni Enzo ang bahagyang panginginig ng kamay nito at marahan niya itong pinisil. Hindi na kailangan ng salita. Alam nilang pareho na ang nakaraan ay nasa likuran na. Nang makarating sila sa tapat ng gusali ng GL, bago bumaba si Tina, hinalikan niya si Enzo. "Mamaya ulit," sabi niya. "Mamaya ulit," sagot ni Enzo. May ngiti sa mga labi. Pumasok si Tina sa kanyang opisina. Sa halip na maupo agad, dumiretso siya sa malaking bintana na tanawang syudad. Ang araw ay sumisikat pa lang, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga gusali. Ang buhay ay hindi perpekto. Nag-iiwan ito ng mga peklat. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpapaalala sa atin ng mga laban na ating napagtagumpayan. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang hangin ng isang bagong umaga. Hindi na siya ang babaeng nakadepende sa pag-ibig ng iba para mabuo. Hindi na siya ang anino ng pangalan ng kanyang ama. Siya si Celestina. At sa wakas, malaya na siya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pinagdaanan ni Celestina ay hindi lamang tungkol sa pagkakanulo, kundi tungkol sa pagpili ng dangal kaysa manatili sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ang regalong kotse na minsang simbolo ng pagmamahal
ay naging salamin ng kasakiman at kahinaan ng kanyang asawa at biyenan. Nang bumagsak ang huwad na karangyaan, lumitaw ang tunay na halaga ng isang babae, ang kakayahang tumayo, lumayo sa dilim ng nakaraan, at muling buuin ang sarili sa pamamagitan ng sipag, integridad at kabutihan. Habang si Mon ay unti-unting nilamon ang sariling kasamaan, si Celestina naman ay lumago, natutong magmahal muli, at bumuo ng isang buhay na payapa at totoo. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang masama ay may hangganan at ang mabuti, kahit masaktan, ay may patutunguhan. Ikaw, ano ang pipiliin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Celestina? Manatili sa komportableng kasinungalingan o magsimulang muli sa katotohanan? Sa tingin mo, sapat ba ang kabutihan para makamit ang tunay na kaligayahan? Bago tayo magpaalam, gusto kitang kamustahin. Kumusta ka ngayon? Sana, kahit sandali, ay nakahanap ka ng lakas at pag-asa sa kwentong ito. Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Lagi akong narito, nakikinig, at nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala.